Noong January 6, 2023, more than 2 years ago, isa sa mga open mic dialogue na ginanap sa Grace Community Church, tinanong ng isang membro ng iglesia ng Grace Community Church kay Pastor John MacArthur, ang tanong na ito, sabi ng membro, "Just wondering, what's gonna happen to Grace Community Church when you're gone?" Sagot ni Pastor John MacArthur, "The Lord buries His workers, but His work goes on. I always describe it like pulling a hand out of a bucket. It fills in. I'm not indispensable." Yan ang sagot ni Pastor John MacArthur. At noong nakalipas na Martes, July 14, 2025, si Pastor John MacArthur ay umuwi na sa presensya ng Panginoon na labis namang ikinalungkot ng napakaraming Kristiyano sa buong mundo. Isa ito sa malaking tanong na kinakailangang harapin, hindi lang ng Grace Community Church ngayong wala na si Pastor John MacArthur, ngunit ng lahat din. Pag dumating na ang kamatayan ng isang mahusay na tagapanguna o leader ng isang iglesia, ng hukbo o ng bayan, anong naghihintay sa kanyang mga naulila? Ipagpapatuloy kaya nila ang kahusayan na iniwan ng kanilang yumaong leader? O tatalikuran ba nila ito at magiging baluktot? At ito din ang parehas na sirkumstansya na kinakaharap ng bayan ng Israel pagkamatay ni Josue na kanilang tagapanguna sa panahon ng mga aklat ng hukom. Kaya inaanyayahan ko ang lahat na makibuklat sa aklat ng mga hukom. Ito yung ikapitong aklat ng Biblia mula Genesis. Aklat ng mga hukom, simulan po natin sa unang talata ng unang kabanata. At medyo mahaba po itong babasahin natin. Babasahin natin yung buong chapter. So please bear with me. At nawa, subukan natin ang lahat na ating makakaya para mag-grasp yung kwento dito pa lang sa reading natin ng buong book ng Judges chapter 1 verse 1 to 36. Basahin natin itong salita ng Panginoon. Pagkamatay ni Josue, itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, "Sino ang mangunguna sa amin upang labanan ng mga Kananeo?" Sinabi ng Panginoon, "Ang Huda ang mangunguna. Ibinigay ko na ang lupain sa kanyang kamay." Sinabi ng Huda sa Simeon na kanyang kapatid, "Sumama ka sa akin sa lupaing inilaan sa akin para ating kalabanin ng mga Kananeo. Ako na may sasama sa iyo sa lupaing nakalaan sa iyo." Kaya't ang Simeon ay sumama sa kanya at umahon ng Juda at ibinigay ng Panginoon ang mga Kananeo at ang mga Periseo sa kanilang kamay. Natalo nila ang 10,000 lalaki sa Bezek. Kanilang natagpuan si Adoni-Bezek sa Bezek at siya'y nilabanan nila at kanilang tinalo ang mga Kananeo at mga Periseo. Ngunit tumakas si Adoni-Bezek, kaya't kanilang hinabol siya hanggang sa nahuli at pinutol nila ang kanyang hinlalaki sa kanyang kamay at paa. Sinabi ni Adoni-Bezek, 70 hari na pinutulan ng mga 70 hari na pinutulan ng mga hinlalaki sa kamay at paa ang namumulot sa kanilang pagkain sa ilalim ng aking hapag. Kung paano ang aking ginawa ay gayon ako pinaghigantihan ng Diyos. Dinala nila siya sa Jerusalem at siya'y namatay roon. Verse 8, at ang mga anak ni Huda ay lumaban sa Jerusalem at sinakop ito. Pinatay nila ito ng talim at tabak at sinunog ng apoy ang lungsod. Pagkatapos ang mga anak ni Huda ay lumusong upang lubaban sa mga Kananeo na naninirahan sa mga lupang maburol at sa Negeb at sa kapatagan. Ang Huda ay lumaban sa mga Kananeo na naninirahan sa Hebron. Ang pangalan ng Hebron nung una ay Kiryat Arba at kanyang tinalo ang Sesay, ang Ahiman at Talmai. Mula ro'y lumaban sila sa mga taga-Debir. Ang pangalan nga ng Debir noong una ay Kiryat Sefer. Sinabi ni Caleb, ang sumalakay sa Kiryat Sefer ay sumakop doon ay ibibigay ko sa kanya si Aksa na aking anak bilang asawa. At si Otniel na anak ni Kenas, na kababatang kapatid ni Caleb, ay siyang sumakop at ibinigay niya sa kanya si Aksa na kanyang anak bilang asawa. Nang makipisan siya sa kanyang hinimok siya na humingi sa kanyang ama ng isang bukid at siya'y bumaba sa kanyang asno at sinabi kay Caleb sa kanya, "Anong ibig mo?" Sinabi ni Aksa sa kanya, "Bigyan mo ako ng isang kaloob, yamang inilagay mo ako sa lupain ng Negeb. Bigay mo na rin sa akin ng mga bukal ng tubig."
At ibinigay ni Caleb sa kanya ang mga bukal sa itaas at ang mga bukal sa ibaba. Verse 16, ang mga anak ni Kineo na biyanan ni Moises ay umahon kasama ng mga anak ni Huda mula sa lungsod ng mga palma hanggang sa ilang ng Huda na malapit sa Arad, at sila'y naparoon at nanirahang kasama ng mga tao. Ang Huda ay sumama kay Simeon na kanyang kapatid, at kanilang tinalo ang mga Kananeo na naninirahan sa Sefat, at lubos na pinuksa ito. Ang pangalan ng bayan ay tinawag na Horma. Sinakop din ng Huda ang Gaza, pati ang nasasakupan niyaon sa Askalon, pati ang nasasakupan niyaon, at ang Ekron, pati ang nasasakupan niyaon. Ang Panginoon ay sumama sa Huda at kanyang inangkin ng lupaing maburol, ngunit hindi niya mapalaya sa mga naninirahan sa kapatagan dahil sa sila may mga karuwahing bakal. Verse 20, kanilang ibinigay ang Hebron kay Caleb gaya ng sinabi ni Moises, at kanyang pinalayas doon ang 3 anak ni Anak. Hindi pinalayas ng mga anak ni Benjamin ang mga Jebuseo na naninirahan sa Jerusalem, kaya't ang mga Jebuseo ay nanirahang kasama ng mga anak ni Benjamin sa Jerusalem hanggang sa araw na ito. Ang sabahayan ni Josue ay umahon ding laban sa Bethel, at ang Panginoon ay kasama nila. Ang sambahayan ni Jose ay nagsugo upang tiktika ng Bethel. Ang pangalan ng bayan nung una ay Luz. Nakakita ang mga espiya ng isang lalaki na lumabas sa lungsod at kanilang sinabi sa kanya, ituro mo sa amin ang pasukan ng lungsod at magiging mabuti kami sa iyo. Itinuro niya sa kanila ang pasukan ng lungsod at kanilang pinatay ng talim at ng tabak ang mga tao ng lungsod, ngunit pinaalis ang lalaki at kanyang buong sambahayan. Kaya't ang lalaki ay pumasok sa lupain ng mga Heteo at nagtayo ng isang bayan at tinawag ang pangalan niyaon na Luz. Iyon ang pangalan niyaon hanggang sa araw na ito. Verse 27, hindi pinalayas ni Manases ang naninirahan sa Bet-Ashan at ang mga nayon niyon, ni ang mga naninirahan sa Taanak at ang mga nayon niyon, ni ang mga naninirahan sa Dor at ang mga nayon niyon, ni ang mga naninirahan sa Ibleam at ang mga nayon niyon, ni ang mga naninirahan sa Megiddo at ang mga nayon niyon, kundi ang mga Kanineo ay nanatiling nakatira sa lupaing iyon. Nang lumakas ang Israel, kanilang sapilitang pinagawa ang mga Kanineo, ngunit hindi nila lubos na pinalayas. Hindi pinalayas ni Ephraim ang mga Kanineo na naninirahan sa Gezer, kundi ang mga Kanineo ay nanirahan sa Gezer kasama nila. Hindi pinalayas ni Zabulon ang mga naninirahan sa Chitron, ni ang mga naninirahan sa Naalol, kundi ang mga Kanineo ay nanirahan kasama nila at naging saklaw ng sapilitang paggawa. Verse 31, hindi pinalayas ni Aser ang mga naninirahan sa Ako, ni ang mga naninirahan sa Sidon, ni ang naninirahan sa Alab, ni ang naninirahan sa Akzib, ni ang naninirahan sa Helba, ni ang naninirahan sa Afek, ni ang naninirahan sa Rehob. Kundi ang mga Asirita ay nanirahan kasama ng mga Kanineo, na mga naninirahan sa lupaing iyon sapagkat hindi nila pinalayas sila. Hindi pinalayas ni Neftali ang mga naninirahan sa Bet-Shemesh, ni ang mga naninirahan sa Bet-Anat, kundi nanirahan kasama ng mga Kanineo na naninirahan sa lupaing iyon. Gayunman, ang mga naninirahan sa Bet-Shemesh at ang mga naninirahan sa Bet-Anat ay naging saklaw ng sapilitang paggawa para sa kanila. Pinaurong ng mga Amoreo ang mga anak ni Dan sa mga lupaing maburol sapagkat ayaw nilang payagang sila'y bumaba sa kapatagan. Nagpilit ang mga Amoreo na manirahan sa bundok ng Heres at Aijalon at sa Shaalbim. Gayunman, lalong naging makapangyarihan ang sambahayan ni Jose sa kanila at sila'y inilagay sa sapilitang paggawa. Last verse, verse 36. Ang hangganan ng mga Amoreo ay mula sa daang paakyat ng Akrabim, mula sa Sela at paitaas. Saglit po tayong manalangin. Aming Diyos, hinihingi po namin ang pagsama mo sa amin ngayong umaga. May kahirapan ang aming pag-aaralan, ngunit walang mahirap sa iyo, O Diyos, kung kami lilingapin ng iyong tulong. Nawa, makita namin ang kadakilaan mo sa umagang ito. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mahaba ang ating binasa natin ang buong aklat ng mga hukom, unang kabanata. At magpapasimula tayo sa umagang ito ng ating serye sa pag-aaral ng aklat na ito. Ngunit bago natin pasimulan yung pag-aaral ng Book of Judges o aklat ng mga hukom, kailangan muna nating sagutin itong mga tanong na ito. Alamin muna natin, ano yung aklat ng mga hukom?
patungkol siya saan? Meron ba siyang saysay? At kung may saysay siya, ano ang saysay ng aklat ng mga hukom? Isang theologian, si Dr. Dale Ralph Davis, sinabi niya, pertaining sa Book of Judges, the church in general has a problem with the Book of Judges. It is so earthly, so puzzling, so primitive, so violent, in a word, so strange, that the church so scarcely stomach it. As with many Old Testament materials, the sentiment seems to be, if we just study the epistles long enough, maybe it will go away. The church has her way of dealing with embarrassing scriptures. Ignore it. Yet that is difficult to do with Judges. It is so interesting. Only people who take tranquilizers before sitting down can doze off while they read it. So ganito yung itsura ng Book of Judges. Ito'y grotesque book, a harsh book. Isa pang komentarista, sabi ni Michael Andrews, the Book of Judges specializes in murder, mutilation, ethnic cleansing, rape, idolatry, and general moral mayhem. Ganito kalala, kabagsik itong aklat ng mga hukom. It specializes in murder and rape. At habang yumayaon itong pag-aaral natin, lalo nating makikita kung gaano kalala itong aklat na ito. Itong aklat ng mga hukom, katulad na nabanggit ko, pang-pito ito sa aklat ng Biblia at isa ito sa pinakamadilim at pinakamasalimuot na aklat ng Biblia. Ngayon pa lang siniset ko na yung expectation po ninyo, hindi ito happy ending. Walang happy ending sa book na ito. Ang storya ng book na ito, habang tumatagal, chapter by chapter, pasama ng pasama ang kwento. Pero bago natin tignan yan, lagay muna natin siya sa tamang timetable. Paano natin tamang maunawaan nasaan sa point in time sinulat yung Book of Judges at kailan siya naganap? So bagtasin muna natin. Ngayon, kung pamilyar na kayo sa inyong mga hawak na Biblia o sa mga Biblia ninyo sa cellphone, alam na natin na ang Biblia ay nahahati sa dalawa. Merong lumang tipan at may bagong tipan. Itong Book of Judges, makikita natin to sa lumang tipan, sa Old Testament. Dahil 7th book siya, merong naunang 6 books. Ano ito? Nauna sa kanya, yung Genesis. Makikita natin sa Book of Genesis, binanggit ito ng scripture reading, yung paglikha, pagbagsak ng tao, yung dakilang baha, at yung Tore ni Babel. Yan yung 4 na pinakamahalagang pangyayari sa Book of Genesis. Mamamataan din natin sa librong na yon yung 4 na patriarka. Si Abraham, Isaac, si Jacob, at si Joseph. O si Jose na nabuhay noong 2100 hanggang 1800 BC. At nagtapos ang aklat ng Genesis o ng Genesis nung lumikas ang mga Israelita patungo ng bayan ng Ehipto para maligtas ang kanilang lipi mula sa kagutuman, sa famine. At dito nagbukas ang ikalawang libro, ang Book of Exodus rather. Makikita natin sa Book of Exodus yung paghirang kay Moises. At kung paano siya ginamit ng Diyos upang mapalaya ang bayan ng Israel mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako. Nangyari ito 1446 BC. At after noon, nagkaroon ng 3 magkakasunod na libro o aklat. Katulad na nabanggit ko, ginamit ng Diyos si Moises para palayain ang bayan ng Israel mula sa Ehipto. At itong paglalakbay sana nila na 3 buwan lang sana, dahil sa katigasan ng puso, pagrereklamo at kasalanan ng bayan ng Israel, inabot po sila ng 40 years. At itong 40 years na journey nila sa ilang, nirecord yan sa aklat ng Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So those 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ito yung tinatawag na Pentateuch, from the word Penta, 5. Pentateuch o tinatawag nilang Torah o 5 books of Moses, yung pang-6 na aklat, dahil nga hindi nakapasok si Moises sa lupang pangako, nagbukas yung pang-6 na aklat, si Josue, yung successor na ngayon ni Moises. Siya na yung maglilid sa bayan ng Israel, papunta ng lupang pangako. Hindi nakapasok si Moises sa lupang pangako, pero ang nakapasok yung kanyang successor, si Joshua. At sa Book of Joshua, makikita natin dun yung pagsakop ni Josue, yung kanyang conquest sa lupang pangako at kung paano niya ito nagawa ng matagumpay sa tulong ng Panginoon. Pero, katulad ng lahat ng leaders ng Israel, katulad ng kanilang mga high priest at patriarchs, lahat namamatay. At namatay na si Josue. Nung namatay na si Josue, dito na nagbukas yung aklat ng mga hukom. So, sana nakita natin yung timetable, no?
So merong 6 books, namatay si Josue, nagbukas na sa atin ngayon ang aklat ng hukom. Ng mga hukom. Pero bago mamatay si Josue, meron siyang binilin sa mga Israelita. Kabilin-bilian na ni Josue bago siya mamatay na huwag silang humiwalay sa mga utos ng Torah. Kailangan nilang sundin ang mga binigay na utos ng Diyos sa kanila. Dahil kung gagawin nila iyon, kung susunod sila sa Torah, anong mangyayari? Mapapakita nila hindi lang sa kanilang karatig bayan, kundi sa buong mundo kung sino si Yahweh na kanilang Diyos. Iyan ang pangako sa kanila. Kung magiging tapat lang sila sa pagsunod, malalaman ng buong mundo ang tunay na Diyos na si Yahweh. At nung panahon ni Josue, ang utos sa kanila is to take the land. Sakupin. Yan ang utos ni Yahweh, take the land. Pero ngayon, patay na si Josue, iniwan na ang bayan ng Israel ngayon sa mga hukom, iba na ang utos, hindi na take the land. Ang utos na dispossess, talunin na ng lubos, hindi lang basta kunin. Ang ginagawa nila Josue, wawasakin ang isang city, tapos pupunta sila sa kabilang city para wasakin, pupunta sa kabilang city para wasakin, hanggang matalo nila yung mga taga-Kanaan o Kananeo. Pero itong mga hukom, ang utos sa kanila, nung pumasok na sila dito namatay na si Josue, ang utos na sa kanila, hindi na kayo magko-conquest. Kanya-kanya na kayong lupa, i-conquer nyo yon, tapos kayo na yung maninirahan doon. Ayun na yung utos sa kanila. I-dispossess nila yung mga Canaanite o mga Kananeo at ariin nila yung lupa na binigay na ni Yahweh para sa kanila. At ang utos, patayin ang mga Kananeo. Ayun yung paraan para masakop nila ng lubos. Patayin daw ang Kananeo, walang pipiliin, lalaki, babae, bata o matanda, yan ang utos. Kailangan nilang ubusin yung mga Kananeo. At siguro magtataka kayo, what? Si Yahweh, inutos niya, ubusin yung mga tao doon, mass genocide. Babae, lalaki, matanda, bata, wala daw lilimasin. Mga kapatid, wag natin tanggalin itong katotohanan na ito. Karapat dapat ang mga Kananeo sa hatol ng Diyos. Dahil itinuturo sa Deuteronomy chapter 9, verse 4-6, na ang lupa daw ng Kanaan hindi binigay sa Israel dahil deserving sila, kundi gagamitin ng Israel bilang parusa sa Kanaan dahil sa kanilang idolatry. Masasama ang tao ng Kanaan at kinasangkapan lang ang bayan ng Israel para tapusin sila ng Diyos. So, wag nating sabihin na napakasama naman ng Diyos, mass genocide. No, execution and justice ito ng Diyos sa mga idolaters na nakatira doon sa Kanaan. So, ayun yung context ng ating pag-aaralang aklat. At ito'y patungkol sa una, patungkol to sa lubos na kapalpakan ng bayan ng Israel. Again, katulad ng sinabi ko, hindi to happy ending. Hindi to katulad ng kwento ng Genesis o ng Exodus o ibang mga epistle. This is a tragic book. Ito'y tungkol din sa bayolente at marahas na naratibo ng moral na korupsyon ng bayan ng Israel bago sila magkaroon ng hari. So merong Joshua, may particular time in between, tsaka sila nagkaroon ng hari. Ito yon, nung wala pang hari yung bayan ng Israel, ang namumuno sa kanila, mga hukom. Pinapakita din sa aklat na ito yung kapalpakan nilang paalisin ang mga Kananeo. Ang utos sa kanila, dispossess the land, paalisin ang mga Kananeo, patayin sila. Pero pumalpak ang bayan ng Israel sa pagsunod sa utos na yan. Pinapakita din dito na kinalaunan, dahil hindi nila pinaalis ang mga Kananeo, sa katapos-tapusan, naging mas malala pa sila dun sa mga Kananeo na hindi nila pinalayas. Hindi nila pinapakita ng aklat na ito ang hindi nila paglakad sa nais ni Yahweh na sila'y maging isang bansang bukod at banal at kung paanong nanatiling puspos ng kaawaan, katapatan at pagmamahal si Yahweh tungo sa kanila sa kabila ng napakadami at hindi nila mabilang na pagsalansang. At ganito natin uunawain itong aklat na ito kung ilang linggo tayong ibibigay ng Panginoon itong pag-aaral na to. Ganito natin siya uunawain. Meron siyang cycle. Merong cycle itong Judges na ilang beses nating makikita tuwing nagkakaroon ng hukom. Ito yung cycle. Paglabag, pagpaparusa, pagsisisi, pagsagip, pagkakampante. Ulitin ko. Paglabag, pagpaparusa, pagsisisi, pagsagip, pagkakampante. Laging ganon, lalabag ang bayan ng Jerusalem ay ng Israel. Gagawa sila ng matinding kasalanan at pag sila'y lumabag,
paparusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga Jebuseo, Periseo at iba't ibang lahi. Lumabag sila, so paparusahan sila. At pag sila'y pinarusahan, sila'y magsisisi, hihingi sila ng tulong sa Panginoon ngayon. At pag sila'y nagsisi, makakarating sa Diyos ang kanilang mga luha at iyak, ang kanilang paghingi ng tulong, magpapadala ang Diyos ng tagapagligtas. Sila'y sasagipin, at pag sinagip sila ng Diyos, syempre, mapapaalis yung mga oppressor nila, magiging kampante na naman, magiging peaceful, ulit na naman, gagawa na naman sila ng kasalanan. Ulit, at habang tumatagal yung panahon, palala ng palala yung kasalanan na kanilang ginagawa. Di ba may kasabihan yung mga Western, sabi nila, good times create soft men. Soft men create hard times. Hard times create hard men create soft times. Parang ganun yung cycle ng Book of Judges. Gagawa sila ng matinding kasalanan, paparusahan sila. Pag pinarusahan, magsisisi. Pag nagsisi sila, tutulungan sila ng Diyos. Pag tinulungan sila ng Diyos, magiging kampante. Pag naging kampante, ulit na naman, kasalanan na naman. Paulit-ulit, yun ang sikulo na makikita natin sa aklat na ito. At tuwing humihingi ng tulong, yung bayan ng Israel, kasi may oppressor sila, may mga Pilisteo, may mga Jebuseo, iba't ibang klase ng mga lipi sa Kanaan, tuwing humihingi sila ng tulong, ang Diyos dinideliver sila. Nagpapadala ang Diyos ng tagapagligtas para sa kanila na mangunguna para mapaalis itong mga oppressor. At anong tawag dun sa mga nangunguna sa kanila? Tawag sa kanila judges. Sila yung tinatawag na mga hukom. Ito yung mga tagapagsagip nila sa mga mang-aapi. Ngayon, itong mga hukom na to, hindi ito mga tao na nakasuot ng black robe, tapos may hawak na palumpong o gavel, tapos tinutuktok sa lamesa. Order in the court. Hindi yun yung picture. Wala tayo sa eksena ng korte. Pag sinabing hukom dito sa aklat na ito, para silang kumbaga superhero nila. Sila yung nire-raise ng Panginoon para i-deliver sila at iligtas mula sa mga oppressor. Pero hindi exactly superhero. Mas applicable sa kanila yung term na anti-hero. Mas applicable ito. Sila yung mga ginagamit sila ng Diyos para iligtas ang bayan niya, pero kung sasalaminin mo yung moral mismo nila, hindi sila katanggap-tanggap na gayahin. Hindi dapat pamarisan. So, hindi sila angkop na superhero, mas angkop sila na anti-hero. Pero, in short, sila yung nagdi-deliver sa bayan ng Israel from the oppressors. At all throughout the book of Judges, meron tayong makikitang 12 na hukom sa kanya-kanya nilang panahon. Merong 12, at yung 12 na yun nahati sa dalawa, merong 6 major judges at 6 minor judges. So parang mga propeta lang, no? May minor prophet, may major prophet. So merong 6 major judges, meron ding 6 minor prophets. At pinapakita ng aklat na ito na habang dumadaong ang panahon, pasama ng pasama yung hukom na nahihirang. So kung merong 12 na judges, yung pinakaunang hukom, medyo good judge pa siya. At yung pinakahuli, siya na yung pinakamasama, pasama ng pasama yung mga judge. So, merong unang 4 na medyo good. Medyo good sila na judge. Si Othniel, si Ehud, si Shamgar, at si Deborah. Si Deborah siya lang yung nag-iisang babaeng hukom na tinawag. Yung unang 4 na hukom na yan, medyo good pa. Pero pagdating natin kay Gideon, kay Tola, at kay Jair, medyo na lang. Just okay. Ayun ang status nila. Pagdating naman natin kay Jephthah, Ibzan, Elon, and Abdon, ito na yung mga bad judges na sila ngayon. At yung pinakahuli, ito na yung worst judge, si Samson. And I know, I don't want to burst your bubble. Siya yung pinakasikat dito sa mga judges, pero bibigyan ko na kayo ng disclaimer, siya yung pinakamalala. There's nothing good about Samson sa kwentong ito, sa aklat na ito. So yun ang sikulo, habang tumatagal, habang naghihirang ang Diyos ng hukom, pasama sila ng pasama. Ang central na mensahe ng aklat na ito ay makikita natin sa pinakahuling verse mismo ng book na ito. Yung last verse, Judges chapter 21 to 25, doon natin makikita yung central message. Ano sabi doon? Nang araw na yaoy, walang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang sariling mga mata. This is the central message of Judges. Kung bakit napaka-tragic ng book na ito, because everybody did what was right in his own eyes.
Ginagawa nila kung ano sa tingin nilang tama. At ang sinabi ng Biblia, there is a way that seems right to man, but the end thereof is destruction. At ayan ang central message ng librong ito. Pinapakita ng aklat na ito na gumagamit ang Diyos ng mga baluktot na tao para isakatuparan ang matuwid niyang layunin. At pinapakita rin na matapat na inililigtas ni Yahweh ang kanyang mga tao sa kabila ng kanilang kawalan ng katapatan at malubhang kasalanan nila at ng kanilang mga hukom. Ngunit, ang malubhang pagbagsak ng Israel sa dulo, hindi ito nangyari sa isang kaganapan lamang. From chapter 1 to the last chapter, chapter 21, hindi yun nangyari na isang bagsakan napakasama na ng Israel. No. Parang nabro yun. Parang itong lumago ng lumago hanggang sa chapter 21, napakasama na nila. Hindi ito nangyari ng one time, big time. Nangyari ito one step at a time, one day at a time, one judge after another. Bagkus, ang pagbagsak ng Israel sa imoralidad ay bunsod ng unti-unti nilang katigasan na nagbunsod ng mas matindi pang katigasan. At dito nga natin nahanguin yung sentral na mensahe o yung pangunahing mensahe ng ating pag-aaral ngayong umaga. Ang paglabag sa maliit ay magbubuyo sa paglabag sa malaki. Ang paglabag sa maliit ay magbubuyo sa paglabag sa malaki. Sa Ingles, disobedience to minor commands will incite greater disobedience. At ngayon, sa unang kabanata nga ng aklat na binasa natin, chapter 1, verse 21 to 36, meron dalawang kasalanan, yung bayan ng Israel, na kanilang ginawa na akala nila maliit lang. Akala nila minor, akala nila light-hearted sin lang ito, pero hindi nila nakita itong dalawang akala nilang mababaw na kasalanan lang, ito mismo yung magbubunsod sa kanilang malalang pagbagsak sa kasalanan at imoralidad. Pero ano nga ba yung dalawang kasalanan na to? Ayun yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Yung una nilang kasalanan, paglabag sa paraan. Yung pangalawa nilang kasalanan, pagkompromiso sa pagsakop. So una natin tignan dyan, yung paglabag sa paraan, bigyan natin ng diin, yung unang talata hanggang 26. Ngayon, yung binasa nating chapter, nagsimula siya sa tanong ng mga Israelita dahil patay na si Josue. Wala na silang leader. Dati, pag meron silang kailangan gawin, nagtatanong sila kay Josue ng dapat nilang gawin. Si Joshua yung kanilang point person. Pero ngayon, wala na silang point person. So, nagtanong sila directly kay Yahweh. Anong tanong nila? Sino daw ang mangunguna sa paglaban sa mga taga-Kanaan, sa mga Kanineo? At sinabi ni Yahweh sa kanila na Huda ang mangunguna. Ano makikita natin dito? Na although patay na si Joshua, ibig sabihin ba nun, patay na rin yung plano ng Diyos sa kanila? Patay na yung mission nila kasi wala na, tapos na eh. Wala na si Joshua eh. No, pinapakita dito na matuldukan man yung buhay ng kanilang mga leader, hindi matutuldukan yung pagkilos ng Diyos dahil magtatatag siya ng panibagong mangunguna para maisakatuparan ng kanyang layunin. Ngayon, tingnan natin yung mga sumunod na talata. Ito yung order. Tuwing meron silang teamwork, meron silang pagtutulungan, yung mga tribo, yung 12 tribes of Israel, tuwing nagtutulungan sila, alam nyo anong resulta? Nananalo sila. Pero pag nagkakanya-kanya sila, anong nangyayari? Hindi nila mapalayas yung mga nandun sa lupa nila. Talo pag kanya-kanya, pero pag nagtutulungan sila, nananagumpay. Tingnan natin yung pattern. Una, nagtulungan yung Huda at yung Simeon. So yung Huda, siya yung pinakamalakas na tribo ng Israel. Yung Simeon, siya yung pinakamahinang tribo, statistically. Pero itong strong and weak, nag-teamwork, anong nangyari? Victory. Ano yung na-accomplish ng Judah and Simeon sa kanilang teamwork? Natalo nila 10,000 lalaki sa Bezek. Natalo din nila si Adoni Bezek. Pag sinabing Adoni, di ba, ginagamit natin word na yan, Adonai. Ibig sabihin yan, Lord of Bezek. Siya yung hari ng Bezek. So natalo nila yung 10,000 tao, 10,000 kawal ng Bezek. Natalo din nila si Adoni Bezek, yung hari ng Bezek. Nakubkob din nila yung lupa ng Israel. Yung Negev, parehas na kaburulan, yung hillside and yung lowland, yung mababan lupa. Ganon din, nasakop nila yung Hebron na dating tinatawag na Kiryat Arba
At nasakop din nila yung Dibir na dating Kiriath Sefer. So nakita nyo, no? Ang dami nilang natalo sa pagtutulungan ng Judah at Simeon. So meron pang dalawang nag-teamwork na next. Itong mga Kineo at Judah. So Judah pa rin, pero this time hindi na si Simeon yung katulong niya. Ang katulong niya na yung Kenites. Itong mga Kenites na to, mga non-Israelites to, ito'y galing sa descendants ito ni Jethro, father-in-law ni Moises. Nagtulungan yung mga Kenites o Kineo at yung mga taga-Juda. Sinong natalo nila? Yung mga taga-Negeb na malapit sa Arad. After that, once again, nagtulungan na naman yung Juda at Simeon. Pangalawa nila itong pagsasama. Ang natalo naman nila ngayon, yung Zephath, yung Gaza, Ascalon, at yung Ekron. 4 na bayan yung natalo nila. So you see, victory again dahil nag-teamwork sila. Then lastly, ito yung makikita nating last na teamwork nila, yung sambahayan ni Josue. Comprise ito ng tribo ni Joseph, Ephraim, and ni Manasseh. So 3 tribo nagtulong-tulungan. Sinong natalo nila? Yung Bethel na dating tinatawag, yung Bethel at yung Luz, natalo nila yung 2 bayan. So anong makikita natin dito? Na sa tuwing nagtutulungan ang mga tao ng Diyos, sinasamahan sila ni Yahweh. Mababasa natin sa verse 19, balik tayo sa ating teksto. Sabi dito sa verse 19, nung nagtulungan sila, ang Panginoon ay sumama sa Huda at kanyang inangkin ang mga lupaing maburol. Yan din na makikita natin sa verse 22. Verse 22, ang sambahayan ni Josue ay umahunding laban sa Bethel at ang Panginoon ay kasama nila. So we can see mula dito sa ating naratibo, tuwing may teamwork itong mga tao ng Panginoon, binibigyan sila ng Diyos ng kalakasan, sinasamahan sila at sila'y nananagumpay. Mga kapatid, ganyan din ang iglesia ng Panginoon hanggang sa ngayon. Pag nagtutulungan ng mga kapatiran, magkakasama, merong teamwork, the Lord is with them. Yan ang mababasa natin sa Ecclesiastes o mga ngaral, chapter 4, verse 9 to 10. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa, sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. So kita natin na yung teamwork, pag bumagsak yung isa, hahatakin siya ng isa. Pero kung mag-isa ka at bumagsak ka, walang hahatak sa iyo pataas. Yan din ang picture ng church. Kanina sa Sunday School, di ba pinag-aralan natin na ang ating Christian life ay hindi natin ipapamuhay ng isolated, individualistic. Mababasa natin sa Ephesians chapter 3 verse 18 to 19. Sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 3 verse 18 to 19, aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang maarok, kasama ng lahat ng mga banal. So paano daw natin maaarok yung pag-ibig ng Diyos? Kasama ng lahat ng mga banal, together with all the saints. Ang luwang, haba, taas at lalim at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. So paano daw tayo magiging filled ng lahat ng kapuspusan ng Panginoon? Together with the saints. So ganito natin dapat ini-execute lahat ng gawain natin sa iglesia. Di ba ang mga ministry napakagaan pagsama-sama, lahat nag-exercise ng gift. Kahapon, na-experience natin yan, may mga kapatiran na nagtulungan dito sa iglesia. Napakagaan ng trabaho pag marami kayong nag-iisip at kumikilos. Ganyan din ang iglesia ng Panginoon. Ngunit, sa kabila ng magandang bagay na yan na nakita natin sa talata, merong isang kasalanan na nagawa ang mga Israelita. Makikita natin yan sa talata 4 hanggang 7. Anong ginawa nila? Di ba tinalo nila yung 10,000 lalaki sa Bezek? Tapos, tinalo din nila si Adoni-Bezek, yung hari ng Bezek. Anong ginawa nila kay Adoni-Bezek? Di ba tumakbo daw si Adoni-Bezek? Tapos nahuli nila. Nung nahuli nila si Adoni-Bezek, anong ginawa nila? Bilang parusa, pinutulan nila ng hinlalaki ng mga thumb sa paa tsaka sa kamay. Ngayon, bakit nila ginawa yon? Balikan ninyo mula verse 1. Meron bang utos sa kanila si Yahweh kahit sa Torah, kahit sa Book of Judges? May utos ba si Yahweh sa kanila na pag nahuli nyo itong mga kanineyo, putulan nyo ng hinlalaki sa kamay at paa? Wala. Sabi, patayin ninyo. Yun ang utos, di ba? Extinguish them, kill them, dispossess the land. Hindi sila inutusan na putulin yung mga hinlalaki sa kamay at paa. Ngayon, sa napulot ng Israel itong gawa nila na ito?
Pero si Adoni-Bezek mismo yung nagsabi na, sabi niya, tuwing may nahuhuli daw siya o may natatalo siyang hari, pinuputulan niya ng hinlalaki sa kamay at paa. So anong in-exercise na principle ng mga Israelita? Since nahuli nila si Adoni-Bezek na namumutol ng mga hinlalaki, nung nahuli nila siya, pinutulan din nila ng hinlalaki. Diba, Code of Hammurabi yan? Eye for an eye, tooth for a tooth. Meron na silang Torah, mga kapatid. May utos na sa kanila kung paano mag-execute ng biblical justice, ng godly justice. Bumalik pa sila sa paganong practice ng Code of Hammurabi. Yun ang in-exercise nila kay Adoni-Bezek. Ibig sabihin, blatantly, hindi nila sinunod yung utos sa kanila ng Diyos. Ang utos sa kanila, patayin ang mga kanineyo. Pero ang ginawa nila, oo, totoo, sinakop nila, pero hindi nila pinatay. Slight obedience. Ginawa nila yung Code of Hammurabi dito kay Adoni-Bezek. At alam nyo ba, sa ancient Israel, kunwari ako hari, nahuli ko yung mga kabayo ng kabilang imperyo, kabilang kingdom. Diba, yung kabayo is a symbol of power yan. Parang tangke nila yun eh. Parang tangke de guerra. Para humina yung army ng kingdom na nasakop ko, ang gagawin ko, puputulin ko yung hamstring ng kabayo. Pipilayin ko para hindi na siya makatakbo. Ganon din kasi ito, yung pagputol ng hinlalaki, katumbas yan ng pagputol ng hamstring ng hayop. Pero this time sa tao. Kasi pag pinutol mo ang hinlalaki ng isang tao, hindi na siya makakahawak ng espada properly. So hindi na siya makakalaban. Pag pinutol mo naman ang hinlalaki niya sa paa, pag sinuot niya yung bota niya na pangdigma, gegewang-gewang siya, so hindi rin siya makakatakbo ng malayo. So this is a way to weaken Adoni-Bezek. At anong nangyari? Hinayaan nilang mamatay si Adoni-Bezek, 'di ba? Hindi sinabi kung anong paraan nila pinatay, pero sinabi doon hinayaan nilang mamatay. So in short, hindi nila sinunod yung instruction ni Yahweh na patayin si Adoni-Bezek. So ito yung makikita nating ginawa ng unang kasalanan na ginawa ng bayan ng Israel, no? Sumunod man sila sa utos sa sakupin, pero partial obedience lang. Hindi na bago yung bayan ng Israel sa half obedience. Ilang beses na nila itong namataan. Naalala nyo ba yung ginawa ni Moises dun sa bato ng Meribah? Naalala ninyo? Nagreklamo yung bayan ng Israel. Uhaw na daw sila. Sabi ng mga Israelita kay Moises, buti pa dun sa bayan ng Ehipto, di kami nauuhaw. Dinala mo kami dito para mamatay sa uhaw. Ibalik mo na lang kami sa Ehipto. So nagpray si Moises. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ang bayan ng Israel, kundi papatayin ako ng mga to, kulang na lang, batuhin ako eh. Mamamatay na sila sa uhaw, tulungan mo. Ano sabi sa kanya ni Yahweh? Pumunta ka sa bato ng Meribah, kausapin mo yung bato, at bubulwak yung tubig doon, makakainom yung bayan ng Israel. Di ba sinunod ni Moises yon? Pumunta siya sa bato ng Meribah, anong utos sa kanya? Kausapin niya yung bato. Kinausap niya ba yung bato? Ang kinausap niya yung bayan ng Israel. Sabi niya, titigas ng ulo ninyo, sinermonan niya, pinukpok niya yung bato ng Meribah, bumulwak yung tubig, nakainom yung bayan ng Israel. So pag titingnan mo, parang mababaw na kasalanan lang, ano? Onting disobedience lang, sumunod naman siya, pero merong onting disobedience, no, half disobedience. Akala natin maliit na bagay. Anong resulta? Sabi ni Yahweh, dahil sa ginawa mong yan, hindi ka makakapasok ng lupang pangako. 40 years ng paglalakbay sa desyerto, walang pinatunguhan dahil lang sa maliit na gawa ni Moises na yon. Small sin, anong resulta? Malala. Hindi lang yan, pati kay Nadab at Abihu. Diba, nag-alay sila ng mga strange na insenso dun sa apoy. Siguro inisip nila, ang utos ni Yahweh mag-alay ng insenso eh. Nag-alay naman sila. Pero, hindi nila gusto yung inutos na insenso. Siguro mas gusto nila fresh bamboo yung amoy o fresh linen. So, ang ginawa nila, nag-alay sila ng ibang flavor. Nung umapoy, anong nangyari? Parang light obedience and partial disobedience lang naman. Anong resulta? Nilamon sila nung apoy, nung handog na mismong ginawa nila. So ito yung resulta mga kapatid ng partial obedience, half disobedience. Akala natin magaan lang, mababaw, pero hindi. In the long run, magbibreed yan. Manganganak yung mga ganyang klase ng kasalanan. Inaakala natin na maliit na paglabag na uuwi sa napakamalubhang parusa. Ngayon, ang rason kung bakit sila minanduhan ng Diyos na patayin ng mga kanineyo, hindi parusahan lang, hindi sila inutusang
putulin yung mga hinlalaki, ang utos sa kanila patayin. Ang reason niyan bakit? Dahil pag hindi nila pinatay ang mga Kananeo, gagayahin nila yung kultura ng mga yon. Hindi sila pwedeng mamuhay kasama yung mga Kananeo kasi sooner than later, gagayahin din nila yung mga ginagawa ng mga Kananeo. Nagsisimula pa lang sila, ginaya na mismo nila yung mga ginagawa ng mga Kananeo, pinutol nila yung hinlalaki ni Adoni-Bezek, katulad ng ginagawa rin ni Adoni-Bezek. So, nagsisimula pa lang yung aklat, ginagaya nyo na yung mga pagano. The reason nga kung ba't kayo inutusang patayin yung mga pagano para hindi nyo gayahin ngayon pa lang, chapter 1 pa lang mga kapatid, ginagaya na nila. Anong naging resulta niyan mga kapatid? Netong akala nila light sin lang. Pagpunta niyo sa chapter 2 ng Judges, gusto kong bumuklat po kayo. Chapter 2 ng Judges, verses 11 to 13. Basahin natin. Ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. You see? Dahil hindi nila pinatay ang mga Kananeo, anong nangyari? Ginaya nila yung pagsamba ng mga Kananeo kay Baal. Kanilang tinalikuran ng Panginoon ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto. Sumunod sila sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos na mga bayan na nasa palibot nila. At sila yumukod sa mga iyon at kanilang ginalit ang Panginoon. Kanilang tinalikuran ng Panginoon at naglingkod kay Baal at Ashtaroth. Light sin, anong naging result? Naglingkod sila kay Baal at Ashtaroth dahil lang dun sa magaan na kasalanan na akala nila ay makakalampas. Ayun ang naging resulta. At pag nag-progress pa itong chapters na to, alam nyo nung ginawa ng bayan ng Israel, yung mga anak nila, pinapatay na nila, inaalay nila kay Baal bilang handog. Ganon naging kasama. Walang utos na ganyan ang ating Panginoon, pero nakipisa na sila sa kultura ng mga paganong ito. Nung minsan bumisita ako dun sa bahay ng aking kaibigan na taga Magdalena, Laguna, ipinasyal niya kami dun sa mga matatandang simbahang Katoliko dun sa Magdalena, Laguna. At yung pinaka matandang iglesia o matandang simbahan rather ng Katoliko na nakita namin doon ay yung St. Mary Magdalene Parish Church. Tinayo ito nung 1820s pa lang, so 205 years old na yung church na yon. At sabi ko sa kanya, nakita ko yung simbahan napapalibutan ng mga sanga-sanga sa pagitan ng mga bato. At parang pumapangit yung itsura ng lumang simbahan dahil doon. So tinanong ko yung kaibigan ko, sabi ko, ba't di nila tanggalin yun? Ba't di nila bunutin? Kasi pumapangit yung itsura ng simbahan. Sagot sa akin ng kaibigan ko, pag binunot nila yan, guguho yung buong gusali. Kasi nung simula pa lang tinayo yan, hinayaan na nung mga prailing nagbabantay ng simbahan, hinayaan na nilang umugat yung mga halaman hanggat sumiksik na siya dun sa mga pagitan ng mga adobe. So pag binunot mo sila ngayon, yung adobe mismo yung mawawasa. Ganyan yung kasalanan mga kapatid. Yung akala mong maliit lang nagagapang, papasok yan sa kaloob-looban. At pag sinubukan mo siyang bunutin, pag tumagal na, napakalala. Pagkawasak ang mangyayari. Kaya hinahamon tayo ng ating binasa na mag-ingat tayo sa mga inaakala nating maliit na kasalanan. Kahit maliit yan, mag-ingat tayo. Ang apostasiya, hindi yan nangyayari ng magdamag lang. The Holy Roman Empire, as great as that empire was, hindi siya bumagsak sa isang gera lamang. Paano siya bumagsak? One day at a time. Ganun bumagsak ang dakilang imperyo. Gayon din tayo, wag tayo magmayabang. Matibay ka sa pananampalataya. Babagsak ka kung hindi ka maingat kahit sa maliit na kasalanan lang. Yun ang unang kasalanan na ginawa ng bayan ng Israel. Lumabag sila sa paraan ng Panginoon. So pangalawang kasalanan, makikita natin yung kanilang pagkompromiso sa pagsakop. Una, lumabag sila sa paraan ng Diyos. Pangalawa, yung kanilang pagkompromiso sa pagsakop. Ulitin ko, malinaw ang utos sa kanila ni Yahweh. Dispossess the land of Canaan. Sakupin ng lubos ang lupain ng mga Kananeo. At itong mga binasa natin sa dulo, pagdating natin ng verse 27 to 36, hindi lang ito geographical verses. Pinapakita lang sa atin yung lupa na sakop nila. No, meron itong significance. Hindi lang ito geographical. After nun, sinaad ng may akda ng aklat ng hukom, yung mga lupang intended for them at kung paano sila nag-fail na palayasin yung mga nakatira doon.
Si Benjamin, hindi niya napalayas yung mga Jebuseo. Si Manase, hindi niya napalayas si Bet-shan, Taanak at Dor. Si Ephraim, hindi niya napalayas yung mga taga-Gezer. Si Zabulon, hindi niya napalayas ang mga taga-Chitron at Naalol. Si Aser naman, ito yung pinakamarami. Hindi niya napalayas ang mga tao ni Ako, Sidon, Alab, Aksib, Helba, Afek, Rehob. Si Neftali naman, hindi niya napalayas ang mga taga Bet-Shemesh at mga taga Bet-Anat, at si Dan, siya'y napaurong ng mga Amoreo. So hindi lang to geographical, pinapakita ng ating teksto na pumalpak silang paalisin itong mga Kanineo. Ang utos sa kanila, paalisin nyo sa pamamagitan ng pagpatay. Pero ano nangyari? Nasakop nila, pero hindi nila pinatay. Alam nyo anong ginawa nila? Ginawa nilang forced laborers itong mga to. Diba, natalo nila. For example, si Benjamin, natalo niya yung mga Jebuseo. Kaya niya naman sana silang patayin. Pero naisip niya, ba't ko papatayin itong mga to? Natalo ko na nga, papatayin ko pa. Alam ko na gagawin ko. Sila yung gagawin ko mga taga-Igib. Gagawin ko silang mga taga-Ani. Sila yung gagawa ng mga trabaho namin sa bahay. Para kami, hayahay na lang kami. Forced labor to. At pag sila lumaban, papatayin namin sila. Pero for the meantime, mas okay to. Gawin muna namin silang mga alipin, mga tauhan. Yan ang ginawa ng bayan ng Israel. Hindi nila pinatay isa-isa itong mga assignments nilang lugar, kundi ginawa nilang forced laborers, mga tauhan nila. At kung iisipin mo, napaka-efficient nun, di ba? Napaka-efficient kasi natalo mo na, meron ka pang may mga free slaves ka pa. May mga libre ka pang trabahador na hindi mo kailangan bayaran na pag lumaban, tsaka mo papatayin. Napaka-efficient nun, right? Pero yun bang utos sa kanila ng Diyos? Hindi. Ang utos sa kanila, patayin ang mga Kanineo. Yan ang malinaw na instruksyon. At ang malala pa dyan, mababasa natin dun sa ating kabanata, merong 2 beses na may pagkakataon na sana yung Israel na ubusin sila. Kasi they grew strong. Lumakas na sila eh. Pwede na nilang ubusin sana eh. Sa verse 28 at verse 25, yun yung pinakita eh. Lumakas na yung bayan ng Israel. Pwede na nilang talunin. And yet, hindi pa rin nila tinalo. Itong utos na ito, mga kapatid, para ito sa ikabubuti nila. Yung utos sa kanilang, wag nilang, na kanilang patayin ng mga Kanineo, this is for them. Again, akala na naman nila, maliit na kasalanan na naman. Kasi efficient naman to eh. Maganda naman eh. Pero itong tila maliit na kasalanan, alam nyo nung nangyari, pagdating natin ng chapter 19, napakalala mga kapatid. Naalala nyo ba yung Genesis 19? Yung kwentong malala sa Genesis 19? Yung picture ng galit ng Diyos na binuhos sa mga makakasalanang tao. Ano yung kwento na yun? Sodom at Gomorrah. That is Genesis 19. Pag pumunta ka sa Judges 19, magugulat ka, pareha sila ng Sodom at Gomorrah. Merong isang Levita sa Judges 19 na pumunta siya sa bayan ng Gibea para manuluyan, pero nung nanuluyan siya doon, kinalabog siya ng mga tao nung gabi. Mga tao ng taga-Gibea, sabi, lumabas ka dyan, makikisiping kami sa'yo, re-rapin ka namin, yun ang sinabi ng mga tao. Pero sabi ng Levita, huwag niyo akong ipahamak, ito, kunin niyo yung asawa ko, siya yung rapin ninyo. Yan yung ginawa ng mga Levita, nung Levita. Binigay niyo yung sarili niyang asawa sa mga taong bayan ng Gibeo para yun ang rapin. Ang ginawa ng mga taga-Gibeo, ni-rape nila yung babae, yung asawa ng Levita. Ang sabi pa, kanila siyang ginahasa mula gabi hanggang mag-umaga. Isipin niyo gaano kalala. Tapos nung tapos na silang gahasain yung babae, yung asawa ng Levita, iniwan nila sa pintuang bayan. Kinaumagahan, nakita nung Levita yung kanyang asawa na binigay niya para rapin, na wala ng buhay. Alam niyo anong reaction niya? Ambis na umiyak, ambis na tumangis sa nangyari, chinap-chap niya, pinagputol-putol niya ang katawan sa 12 peraso, at yung 12 peraso na yon binigay niya sa each tribe of David, each tribe of Israel rather. Bawat tribo binigyan niya ng pira-pirasong katawan ng kanyang asawa, just to make a point. You see? Little sin, little compromise. Anong naging resulta? Napakalalang immoralidad. Totally bumagsak ang immoralidad ng Israel. Doon sa Genesis 19, yung Sodom and Gomorrah nasa lupain ng mga pagano. Pagdating dito sa Judges 19, yung Sodom at Gomorrah nasa lupain na mismo ni Yahweh.
Wala na sa labas nila yung Sodom at Gomorrah, nakapasok na sa kanila. Little sin, little compromise, anong result? Napakalalang kasalanan para sa bayan ng Israel. Sinong makaka-imagine na ito yung magiging resulta ng kanilang supposed light-hearted sin? Kaya ang punto natin dito, mga kapatid, tanggihan nating makipagkompromiso kahit sa napakaliit na kasalanan lang. So akala natin inosenteng kasalanan, pero let us resist the temptation to compromise with it. Maaari ilan sa inyo nakapanood na nung movie na The Greatest Showman. Ang hindi alam ng marami, hango yan sa isang totoong pangyayari, si P.T. Barnum. Si P.T. Barnum, siya yung may-ari ng pinakamalaking circus sa buong Amerika nung panahon na yon. At ang hindi alam ng mga tao, nabuhay sa iisang panahon si P.T. Barnum at si Charles Spurgeon. Pero si Charles Spurgeon, taga-England, London. Nabalitaan ni P.T. Barnum, isang mayaman at may-ari ng malaking circus sa Amerika, na merong isang preacher from London na merong sinisermona na 10,000 na tao. Naisip ni P.T. Barnum, aanyayahan ko ang preacher na to para mag-preach sa aking circus. Para mag-gather niya yung crowd na 10,000, ibig sabihin mag-generate ng mas maraming kita para sa akin. Yan ang naging isip ni P.T. Barnum. Ginampanan yung sa movie ng Greatest Showman, ginampanan yun ni Hugh Jackman. So, inalok ni P.T. Barnum si Spurgeon. Ang alok niya, siya daw ang magbibigay ng banda, ng musika para kay Spurgeon, maliban na lang kung nais ni Spurgeon na magdala ng sarili niyang banda. Siya daw ang magpo-provide ng lahat ng kagamitan, lahat ng kailangan niya sa show, lahat ng tao na kailangan ni Spurgeon para magawa ang kanyang gagawin. At kahit anong topic, pwede niyang ituro, anumang mensahe. At higit sa lahat, ito yung pinaka-enticing. Sabi niya, babayaran kita ng $1,000 per sermon. Nung panahon nila, mga kapatid, limpak-limpak na pera yung $1,000 per sermon. At kung isa kang preacher, hindi ba't nakakaakit ito? After all, avenue for gospel message pa rin naman di ba? Makakapag-preach ka pa rin ng gospel sa mas maraming tao, kumikita ka pa ng $1,000 per sermon. Ayun yung liham ni P.T. Barnum na sinenya kay Spurgeon. Pero sumagot si Spurgeon, nag-letterback siya kay P.T. Barnum. Sabi niya sa liham niya, "Dear Mr. Barnum, thank you for your kind invitation to lecture in your circus tents in America. You will find my answer in Acts 13 verse 10. Very sincerely yours, Charles H. Spurgeon." Di ko alam kung binuklat nga ba talaga ni P.T. Barnum yung Acts 13:10, pero kung binuklat ni P.T. Barnum yon, ito yung mababasa niyang sagot ni Spurgeon. "Ikaw na anak ng dyablo at kaaway ng lahat ng katwiran, punong-puno ng lahat ng pandaraya at panlilinlang, hindi ka pa titigil sa pagbaluktot ng matuwid na daan ng Panginoon." What a response from Spurgeon. Enticing man, Spurgeon refused to compromise. Kahit na may gospel avenue pa to for gospel preaching, Spurgeon refused to compromise. At madaling makita yan sa malaking konteksto. Pero sa maliliit na konteksto, mga kapatid, paano natin yan nakikita? Kaya ang hamon sa atin, gaano man kamapang-akit ang kasalanan, lalo't lubos itong makakatulong sa ating kasalukuyang sitwasyon. Kagaya ng Israel, makakatulong sa sitwasyon nila yung pag-alipin nila sa mga Jebuseo, kaya sila nagkompromiso. Pero makakatulong man sa ating kasalukuyang sitwasyon ang isang maliit na kasalanan. Naway buong dignidad natin itong tanggihan, mga kapatid. Yamang nalalaman natin ang galit ng Diyos. Matuto na tayo sa pagbagsak ng bayan ng Israel dahil sa pagkompromiso nila sa maliit na bagay na ito. At bilang aplikasyon, mga kapatid, pinakita na sa atin ang ating pag-aaral sa Judges chapter 1, pinakita na sa atin ito yung katakot-takot na resulta ng tila ba maliliit na paglabag. Anong response dapat natin, mga kapatid? Nawa buong takot natin tanggihan ang lahat ng pang-aakit ng mundo, regardless kung gaano man ito ka-enticing. Nawa maging masigasig tayo, na huwag tayong humiwalay sa mga utos ng Diyos. Paano nagsimula yung fall ng Israel? Dahil lang sa hindi nila pagsunod slightly sa word ng Panginoon, di ba? Little disobedience here, little disobedience there. Doon sila bumagsak. Ang mensahe sa atin niya, na maging masigasig tayo, huwag tayong hihiwalay sa utos ng Diyos. Nang sa gayon, hindi na mag-ugat ng mga maseryosong kasalanan.
na kalaunay aalipin sa ating pananampalataya. Alam ninyo yung ilang grupo ng mga mananampalataya sa Amerika, PCUSA, United Methodist Church. Anong nangyari sa kanila ngayon? Nag-i-embrace ng homosexuality. Nag-i-embrace ng iba't ibang klaseng mysticism. Saan nagsimula? Nagsimula, alam nyo saan? Sa kanilang pag-abandon ng authority ng Scripture. They denied the doctrine of the authority of the Scripture. They denied, hindi man blatantly, pero implicitly, they denied sola scriptura. The moment they did that, pumasok na lahat ng klase ng heresy sa kanila. At ngayon, titignan natin what a mess the PCUSA and United Methodist Church has become. Dahil lang sa maliit na inakala nilang deviation from the Word of God. Ganyan din sa atin mga kapatid. Anong tanong ng salmista? Paano daw natin mahihiwalay ang ating sarili sa pagkakasala? Psalms 119:11, Your word I have kept in my heart, that I might not sin against you. Yan ang solusyon mga kapatid. Huwag kang hihiwalay sa salita ng Panginoon. The moment you do that, slightest action na gagawin mo yan, papasok na lahat ng pagkakasala. Kaya maging maingat tayo. Kaya kamusta ang mga Bible reading natin sa araw-araw? Diba sa cellphone natin, meron diyang stats. Kung ilang minutes, ilang hours ang na-spend natin sa social media. Kung ipa-flash ba yan sa harapan dito ngayon sa ating screen, would we be proud that we've spent so much time sa social media and so little time sa Bible reading? Napaka-tragic. Pag nagsisimula ang January, meron tayong mga Bible plan, right? Bible in 6 months, Bible in 90 days. Pagbabasa ka dun sa reading plan na yon, 3 days in, tapos i-abandon mo na. Dadating ang month ng November, hindi mo na uli nabalikan. Mga ganyang maliliit, akala natin slight sin yan. Mga kapatid, dyan pumapasok ang kasalanan. Kaya maging mapagmatsyag tayo, maging maingat. Diba sa aklat ng Josue, anong bili ni Yahweh kay Josue? Sa Joshua chapter 1 verse 8. Sabi ni Yahweh kay Joshua doon, ang aklat na ito ng kautusan, huwag mong aalisin sa iyong bibig, kundi ito yung pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ng iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Maliit na kasalanan dito mga kapatid, maliit na kasalanan doon, hanggang magulat na lang tayo, wala nang lunas. Sabi sa atin ng Romans chapter 13 verse 14, let us make no provision for flesh. Kahit provision pa lang mismo, nagsisimula pa lang yung kasalanan, susupili na natin. Yan naman ang promise sa atin ng Biblia, di ba? James chapter 4 verse 7, resist the devil and he will flee from you. You just have to resist the devil. Are we resisting the devil mga kapatid? No wonder hindi tayo tinatantanan ng demonyo because we don't resist the devil. Yan ang promise sa atin. Yung mga pagbagsak sa mga malulubhang kasalanan, hindi yan nangyayari overnight. For example, yung addiction sa gambling, sa pagsugal, diba, nagsisimula yan, mga maliliit na online gambling lang muna, Bet88, hanggang magulat ka na lang, nasanay ka na, nakampante, hanggang malulong. Mga paunti-unting boost session dito, light drinking lang naman pag mag-isa, hindi na ingatan, hindi na bantayan, alcoholism. Even adultery, hindi yan nangyayari ng isang package darating sa'yo. Sa nagsisimula yan dito. Onting thoughts, dirty thoughts dito, onting pornography dito. Magugulat ka na lang, mag-act out ka na dito sa mga naglalaro sa isip mo, it will result to adultery. Meron ako narinig na isang pastor, sinabi niya, after all these decades ng marital counseling, ang pinaka-primary na problema na naririnig ko sa mga mag-aasawa ay addiction ng isang partner niya sa pornography. Tapos anong nagiging resulta? Adultery. Hindi yan nangyayari ng isang package lang. Dahan-dahan yan. Kaya mga kapatid, again, maging mapagmatsyag tayo kahit sa mga maliliit na bagay na yun. Let us be wise and vigilant sa mga sins na ito. At panghuli mga kapatid, kagaya din ng binasa natin sa aklat ng mga hukom, di ba naiwan sila ng kanilang dakilang leader na si Josue? And unfortunately, itong success ni Josue, hindi nila napagpatuloy. Naging malala sila nung nawala na si Josue.
Ganyan din ang sitwasyon nating mga membro ng Herald of Grace, mga kapatid. Alam nyo ba, nabanggit ito sa akin ng isang kapatiran na nung nag-pioneering daw ng membership itong church, mula sa taon na to, 6 na lang yung natitirang membro na 8 years plus ang tenure. Sa original members, 3 na lang yung natitira. Wala na yung mga original members. 3 members na lang yung natitira. So in a way, new generation na yung mga nanditong members ngayon. Here's the question. Pagpapatuloy ba natin yung katapatan ng mga naunang membro? Mananatili ba tayong tapat? O kagaya ng Israel, will we abandon the word of God at mag-resort tayo sa mga bagay na sa paningin natin ay tama sa ating sarili? Let us be vigilant and learn from the mistake of the Israelites. Let us be wise. Pero sa mga wala pa sa pananampalataya, diba, sinabi ko kanina, ang central na message ng Book of Judges, ay mababasa natin sa last verse. In those days, walang hari ang bayan ng Israel. Ginawa nila ang matuwid sa kanilang mga sariling paningin. They did what was right in their own eyes. Bakit? Kasi wala silang hari. Pero kapatid, kung wala ka kay Kristo, mas malala ka ngayon. Meron ng hari. You're still doing what is right in your own eyes. Meron ng hari na nakaupo sa trono niya. Si Jesucristo nasa kanan ng Diyos. Nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao. Sinunod ang batas ng Diyos, namatay under God's wrath at muling nabuhay, now seated at the right hand of God. The rightful King, Jesus Christ. And yet, ginagawa mo pa rin kung ano yung matuwid sa sarili mong paningin. Mas malaking hatol ang tatanggapin mo kaysa sa bayan ng Israel. Lalo kung wala ng lunas kung magpapatuloy ka. Kaya ang hamon sa iyo ngayong umaga, manampalataya ka sa nagaharing Kristo. Sumuko ka na sa iyong rebelyon at manampalataya ka sa Kanya. Saglit tayo manalangin, mga kapatid. O Diyos, aming dalangin, nawa ang mensaheng ito ay nagdala ng matinding takot sa aming mga puso. Takot na magpatuloy sa mga maliliit na kasalanan at takot na hindi sumunod sa iyong salita. At itong takot na to hindi manatiling dread sa amin, kundi manatiling maging motibasyon para lalo pa kaming manampalataya at umibig sa iyo, aming Panginoon. Nawa mamunga ang mensaheng ito sa aming lahat. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.